Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako si Basil Ayusa, ang agrikulturistang perming maugma, isang agricultural extension worker dito sa Pili Camarines Sur. Makinig po kayo ng Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Isang mataimtim na panalangin po muna tayo. Panginoon, kayo po ang aming tagaprotekta. Sa inyo namin matatagpuan ang lahat ng aming mga pangangailangan. Kung dumating ang mga pagsubok, minsan, nagiging madali sa aming malimot na kayo pa rin ang may kontrol sa lahat. Idinadalangin namin kayo ang magbigay sa amin ng lakas at katapangan. Ipakita ninyo sa amin na kayo ay malapit at bigyan po ninyo kami ng lakas kapag kami ay nauupos na. Ipagpanumbalik po ninyo, Panginoon, ang aming lakas sa tuwing napapag-umapawan kami. Kami bigyan ninyo ng pahinga kung kailangan at paalalahanan ng inyong mga pangako. Tulungan ninyo kaming magbigay sa inyo ng lahat ng aming mga dalahin sa tulong ng aming pagdulog sa inyo sa pamamagitan ng panalangin. Kayo lamang, Panginoon, ang pahinga ng aming isip. Ipaalala ninyo ang inyong mga plano sa aming mga buhay at bigyang lakas upang gawin ang tama ayon sa inyong plano. Muli ay amin pong inaalay ang simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito sa matamis na pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen. At para sa salita ng karunungan, huwag kang magpapaapekto sa sinasabi ng iba. Tuloy lang ang buhay. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po ay araw ng Sabado. Parang napakabilis po, no? Malapit na ulit magtapos ang buwan ng Hulyo, July 22, 2023. Welcome po sa Season 5, Episode 29 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At sa mga kakasalo pa lang sa atin, ay accessible po tayo via online streaming ng DZAS.FEBC.ph sa pamamagitan ng Facebook Live sa 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page at sa radyo, syempre po, hindi mawawala sa 702 sa AM band. At of course, after po natin ng panalangin, pagpupugay sa ating amang lumikha, ay hindi po tayo matatapos sa pasasalamat. Matutulog lang tayo at magigising na magpapasalamat ulit. So, umpisahan po natin mula po sa mensahe na ipinadala sa akin personally ni Ma'am Edith Paglinawan. Good morning, Ma'am Ella at mga kasama mo. God bless MNP and all our farmers and fisher folks. Ayun nga po, si Ma'am Edith nga po ay malapit sa agrikultura pagkat kasama din po natin siyang naglingkod sa sektor na ito. Binahagi niya sa akin na meron daw pong naging opening ng kadiwa ng Pangulo sa sa Office of the Provincial Agriculturist po sa Cavite noong nakaraang Lunes. So, bumisita po siya doon at sa kanya mga dating kasamahan. Ayan po, maraming salamat po, Ma'am Edith, sa inyong mga mensaheng iniiwan sa tuwing pakikinig sa MNP. Gayon din po sa inyo na mag-ingat palagi. God bless. And isa pong top fan ng DZAS FB page, si Ma'am Dulce Alicante, na madalas po natin binabati dahil madalas din po siyang nakikinig at binabanggit po ang ating programa. Good morning po, Miss Ella, at sa lahat ng bumubuo ng Maunlad na Pilipino. Gayon din
rin po kay Kadigia, Dr. Kadigia Rahman Abdullah. Always listening, Ma'am Ella, cause broadcasting is my passion. Love you all. At syempre, love din kita, Tita Diggs. At thank you so much po sa pagsama sa atin this morning. At ngayong umaga nga po, para sa Digital Farmers Program, kung inyo pong ito'y narinig na yung DFP po para po sa mga agricultural extension worker. Isa po mismong agricultural extension worker mula po sa Pili, Camarines Sur ang ating makakasama ngayong umaga. Walang iba kundi po si Sir Basil Layosa. Ayan po, sa tulong po ito ng DAATI or ang Agricultural Training Institute ng Department of Agriculture para po sa segment na Agri On Air. Abangan po ninyo yan maya-maya lamang. At syempre po, tutunghayan din natin this morning ang editorial ni John Enriquez, maging ang Regions on the Go. Kasama po ang ating mga farmcasters at ang Agri-History at Farmtastic Pinoys. Ayan po, katambal na hatid sa atin ni Imari Vergara at ang Unlad Komunidad. Hatid sa atin nila Ana Margalio at ng buong DAPRDP. Thank you so much, Ana. At syempre po, lingkod po namin yan sa inyo isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At wala nang patumpik-tumpik pa, diretso na tayo kaagad. Ngayon po sa kanyang bahagi tungkol sa DA at NCPC na nag-unite po patungo sa isang improved crop production. Atin pong pakinggan si John Enriquez. John. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado, ika-22 ng buwan ng Hulyo. At ngayon po ay pag-usapan natin ang ilang mga bagay tungkol po sa pagsisimula kung sakali magkaroon ng El Nino. Alam niyo po dito sa ating bansa ngayon, isa sa mga naipangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay magkaroon ng kasiyakan at matibay na supply ng pagkain, yung mura na pagkain para sa bawat Pilipino. At dito ang Department of Agriculture ay ginagawa po lahat ng mga pag-iingat, lalo na sa mga banta sa ating mga tanim, sa panahon na hindi maganda, para matulungan ang ating mga magsasaka makarecover kung sakaling masalantaan. Dito nga po, nung nakaraang Hunyo po, ang Department of Agriculture's National El Nino Team ay nagkaroon ng pagpupulong. At dito kasama po ang mga iba-ibang ahensya sa ilalim po ng Food Security Group, sa ilalim ng National El Nino Team ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Yan po. Ito po ang kauna-unahang interagency meeting na nagpulong upang pag-usapan ang mga gagawin nila sa sakali po magkaisa yung mga ahensya nito nakasapi. Dito naman sa DA, ginagawa lahat ng pamamaraan para maipagbigay kung sakali magkaroon ng mga problema ang mga pangailangan ng mga magsasaka. Katulad ng mga binhi o mga seeds sa mga gulay, katulad ng abono, at iba pa mga gamit na mahalaga pagka po dumating itong El Nino. Yan po. At marami pong mga farming communities dito ang maapektuhan, kaya ang maganda habang maaga pa ay nakahanda na. Ito po ang binigkas ni Senior Undersecretary Domingo Panganiban sa kanilang pagpupulong. Samantala, ang DA Field Operations Service Director, Chairperson Nichols Manalo, ay pinakita naman ang kanilang mga gagawing tulong. Yung tinatawag ding paghahanda at yung bibigay sa mga magsasaka at mangingisda. Para sa kasama po dito, pati livestock, Ang plano nito ay binatay po sa kanilang 4 na plano. Isa dito yung pag-iwas, prevention at mitigation. Ibig sabihin, maiwasan nila at mayroong nakahanda ng tulong kung sakasakali. Yung paghahanda mismo, kinakailangan. Nakahanda na sila, kaya nga may mga nakahanda na mga
gamit na ipamamahagi sa ating mga magsasaka at mga isda kung sakaling ito ay dumating na. At yung pong tulong na ibibigay para sa rehabilitasyon kung sakaling masiraan na sila, paano sila makarecover. Ang estratehiyang ito ay kinalala kasama nito yung pagbibigyan ng mga impormasyon, yung pagtuturo, yung pakipag-usap, at yung tamang pamamahala ng tubig sa panahon po na yan ng El Nino. At ang alam niyo po sa balitang ito, ang isang maganda lang dito, hindi po lahat ng bahagi ng ating bansa ay makakaranas sa El Nino. Yung po maganda. Kaya dito makikilala yung mga lugar, mga region, mga lalawigan na maaaring masakop na El Nino, at dito po itutuon ang tulong na gagawin ng Department of Agriculture. At ito pong sinabi ko, ang National El Nino Team. National El Nino Team. Okay, dumako naman tayo sa ating mga kababayan para magbigay ng balita para sa ating Regions on the Go. Naglunsad ang Department of Agriculture Cordillera Administrative Region ng kadiwa ng Pangulo o KNP kasabay ng Grand Simultaneous Launching ng programa sa San Fernando City, Pampanga nitoong Lunes, July 17, 2023. Katuwang ng DA-CAR ang Department of Interior and Local Government CAR at lokal na pamahalaan ng Benguet sa paglulunsad na isinagawa naman sa Benguet Provincial Capital. Ang launching ay sinalihan ng 13 exhibitors mula sa DA Bureau of Fisheries and Aquatic Resources CAR, DA National Food Authority, farmer groups, Dole Assisted Associations, MSMEs at mga Young Farmers Challenge Benguet awardees. Pinangasiwaan naman ng DILG CAR ang nasabing aktibidad bilang suporta sa nasabing programa. Kasama na rito ang pakikipag-ugnayan sa mga LGUs para sa pagtukoy ng mga posibleng KNP sites. Samantala, pinaliwanag ni DA-CAR Regional Executive Director Cameron P. Odsey na ang pagtulong sa mga magsasaka na direktang maibenta ang kanilang mga produkto sa mga consumer sa patas sa presyo ay isa lamang sa mga estratehiya ng programa. Dagdag pa niya, parte ng Kadiwa program ay ang probisyon ng financial assistance para mapondohan ang operasyon ng mga negosyo ng mga FCAs katulad ng delivery vehicles, pagtatayo ng mga storage facilities at iba pa. Anya, dahil dito, ang mga gastos na napupunta sa mga middlemen ay direkta nang naidadagdag sa kita ng mga magsasaka. Nakilahok din ang probinsya ng Mountain Province, Ifugao, Kalinga at Abra sa simultaneous launching. Nauna nang nagsagawa ng KNP sa probinsya ng Apayao noong July 13 to 15 kasabay ng 36 Cordillera Day commemoration. Para sa Rehiyong Cordillera, si J.Y. Tan nag-uulat. Sinusulong ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A at Regional Agriculture and Fishery Council o RAFC ang mobilisasyon ng State Universities and Colleges o SUCs sa pagpapaunlad ng agrikultura. Ito ay sa pamamagitan ng layuning makapagsagawa ng career orientation sa mga edukasyonal na institusyon sa rehiyon bilang inisyatibo sa mga mag-aaral na mamulat sa industriya ng agrikultura. Dito ay ilang teknikal na kawani at eksperto ang inaanyayahan upang makapagbigay ng kaalaman ukol sa AFC at sa iba't ibang programa ng DA4A. Kalakip nito, tampok ang paglahok ng mga mag-aaral na magtapos sa mga kursong may kaugnayan sa agrikultura. Unang career orientation ay sinagawa sa Southern Luzon State University o SLSU kamakailan sa Lucban, Quezon. Ayon sa isang propesor at namamahala ng Career and Job Placement Services sa SLSU na si Professor Hino Cabrera, napakahalagang nabigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na maipahayag ang kanilang mga katanungan para sa mga inaasahan nilang harapin pa sa mundo ng agrikultura, lalo pa at nalalapit na ang kanilang pagtatapos. Ako si Angelo Tasico para sa Balitang Sakahan. Para matugunan ang problema sa mabilis na pag-akyat ng presyo sa mga ginagamit sa pagsasaka na nakakaapekto sa produksyon at kita ng mga miyembro ng siyam na clustered farmers cooperatives at mga farmer associations na nagtatanim ng palay at organiko na pamamaraan ng pagsasaka ay dumalo kumakailan lang sa 3 araw na pagsasanay sa Agro-Enterprise Clustering Approach o AICA ng Department of Agriculture Western Visayas sa ilalim ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2.
Ang AICA ay isang pribadong inisyatibo sa pagpapatupad ng programa na pinapalakas ang pagsasanay ng mga miyembro para mapaigting ang mga estratehiya sa pagpapalago ng negosyo at pagsusulat ng mga dokumento sa larangan ng negosyo. Samantala, ang Department of Agriculture ay nakikipag-ugnayan sa Jollibee Group Foundation at Xavier University Ateneo de Cagayan sa pagsasanay sa mga magsasaka, kooperatiba at asosasyon kung saan mapalago ang kanilang kaalaman sa teknolohiya ayon sa Agri-Enterprise Clustering Approach. Tinutulungan din sila kung paano gumawa ng mga value chain activities mula sa produksyon hanggang sa pagbibenta. Dagdag pa dito ang pagsasanay sa paggawa ng production module at cluster supply plan, development of agro-enterprise objective, formulation of committed clusters, finalization of agro-enterprise plan, creation of supply forecast, validation at evaluation. Ngunit may mga problema din na tinalakay ang mga magpapalay at organiko na mga magsasaka sa pagpapatupad ng AICA. Kabilang dito ay ang pagbaba ng presyo ng palay, lalo na kung sa peak of harvest season, pagtaas ng ginagamit na pagtatanim at labor cost, kakulangan ng post-harvest facilities, farm-to-market roads, easy access sa financing at pagtanggap sa mga bagong teknolohiya. Kaya't ang DA ay gumawa ng mga hakbang para matugunan ang ganitong mga hinaing sa pamamagitan ng AICA training. Ang Kamapat Agricultural Cooperative kasama ang Barbasa Farmers Irrigators Association, Navalas Buenavista Irrigators Association Incorporated, Kasapi Agrarian Reform Beneficiary Multi-Purpose Cooperative or MPC, Negros Island Organic Producers Association, Newton Kamingawan Para Farmers Association at Southern Negros Agrarian Reform Cooperative ay siyang nakibahagi sa sinabing pagsasanay. Para sa maunlad na Pilipino, Joan Capachete, DA, Western Visayas. Umabot sa 36.5 million pesos na halaga ng mga agricultural interventions para sa mga magsasaka ng Agusan del Norte at Butuan City ang ipinamahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita dito sa Caraga Region noong 12 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ginanap ang pamimigay sa inilunsad na seremonya sa Agusan del Norte Capitol Covered Court dito sa lungsod ng Butuan. Ang mga ipinamahagi ay kinabibilangan ng fertilizer discount vouchers para sa 754 na mga farmer beneficiaries ng Butuan City sa halagang 3.9 million pesos, isang unit ng hauling truck at isang unit ng 4-wheel drive farm tractor para sa Lingayaw Kahayagan Cassava Farmers Association ng Bayan ng Las Nieves, Agusan del Norte sa halagang 4.6 million at swine production sa ilalim ng Inspire Project para sa Buenas Agongong Active Farmers Association Incorporated ng Buenavista, Agusan del Norte na nagkahalaga naman ng 10 million pesos. Habang mula sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization or DE-PhilMec ay siyam na unit ng rice combine harvester para sa siyam na mga Farmers at Irrigators Association na nagkahalaga naman ng 16.3 million pesos. Personal na tiningnan ng Pangulo ang mga makinarya na ipinamahagi kasama sa Regional Executive Director Engineer Ricardo A. Muniati Jr. ng DE Caraga. Mula naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or DBFAR Caraga ay ang 20 reinforced fiber plastic boats para sa mga mangingisda at mga sidling ng niyog naman mula sa Philippine Coconut Authority or DEPC Caraga. Ayon sa Pangulo, lahat ay ginawa ng pamahalaan upang mapabuti ang buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda sa bansa sa pamamagitan ng mga iba't ibang programa ng pamahalaan. Anya, anuman ang gagawin kung di matutukan ang agrikultura, di rin lalago ang ekonomiya ng bansa. Ito si Aurel Arais ng Department of Agriculture, Caraga Region, ang inyong tagapagulat. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At samahan sa bahaging ito ng MNP patungo sa munisipalidad ng Libon sa probinsya ng Albay sa Bicolandia ang agri-history na ito with Marie Vergara. Markahan na ang inyong mga kalendaryo at maging updated sa agriculture-related happenings dito sa Agri-History. Ito ang Agri-History segment ng ating programang Maunlad na Pilipino. Nakatutok kayo sa 702 DZAS kasama ako, si Marie Vergara.
napakayaman ng kultura ng bansang Pilipinas. Bukod sa mga putahe, produkto, kaugalian at pamahiin, nariyan din ang pagdaraos ng samot-saring selebrasyon bilang pasasalamat sa mga biyayang natatanggap natin mula sa ating mga kalupaan at katubigan. Halimbawa na lamang ang munisipalidad ng Libon sa probinsya ng Albay sa Bicolandia. Taong 1573 nang madiskubre ng mga mananakop na Espanyol ang Libon. Ayon sa mga sinaunang tala, Libong ang dating tawag sa naturang munisipalidad. Maraming teorya kung paano nga ba tuluyang nawala ang letrang G sa pangalan nito. Ngunit ang pinakapopular na teorya ay ang Bicolanong salitang libong o ribong na nangangahulugang lito o hilo. Ayon kasi sa mga sinaunang salaysay, isang katutubong gabay sa mga Espanyol ang nagbitaw ng mga salitang libong ako habang tila naliligaw ang kanilang grupo at ang pagkakaunawa ng mga dayuhan, Libon ang tawag sa lugar na kanilang kinaroroonan. Matatagpuan 37 kilometers mula sa sentro na Legazpi City, Albay, may lawak na 222.76 square meters ang munisipalidad ng Libon. As of 2020, lampas 75,000 na ang bilang ng populasyon dito. Nahahati ang munisipalidad ng Libon sa 47 barangay na siya namang maikakategorya sa 7. St. James, Lakeside na siyang nakapalibot sa Bato Lake, Coastal o mga barangay na nasa dalampasigan, Interior 9 na nangunguna pagdating sa vegetable at livestock production, Six Hills na nangunguna naman pagdating sa coconut production, at Palayan na nangunguna pagdating sa rice production. Pangunahing industriya sa lugar ang pagsasaka at pangingisda. Mayroong 4,000 ektarya ng palayan sa Libon at nagpo-produce ang mga ito ng mahigit 30 milyong kilo o 608,000 bags ng palay taon-taon. Dahil dito, nakilala ang Libon bilang Rice Granary of Albay. Bilang pagpupugay sa kanilang mayamang kasaysayan at masaganang ani, ipinagdiriwang sa Libon tuwing July 19 hanggang 25 ang Libon Paroy Festival. Paroy ang Bicolanong salita para sa palay. Binibigyang pugay sa selebrasyong ito ang sipag, tiyaga at dedikasyon ng mga magpapalay sa Libon at ang kanilang kontribusyon sa paglago ng pagpapalay at maging ng ekonomiya sa munisipalidad. Nagtatapos ang week-long celebration na ito tuwing July 25, ang araw ng pista ni St. James the Great na siya ring patron saint ng Libon. Tampok naman sa makulay at masiglang selebrasyong ito ang parada at sayawan sa mga kalsada, sports fest, cooking at grilling events, exhibits ng iba't ibang variety ng palay, parada ng mga kalabaw at marami pang iba. Isang mahalagang pangyayari sa ating agri-fishery sector ang natutunan natin this week. Sundan ang Maunlad na Pilipino sa facebook.com/Maunlad na Pilipino. I-like at i-follow ang Department of Agriculture sa Facebook at YouTube. Magsama-sama tayong muli sa susunod na Sabado. Ako si Imari Vergara para sa Agri-History. Ayan po ang bahagi ng Agri-History para sa umagang ito. Kayo po'y nakatutok pa din dito sa Maunlad na Pilipino. Ella Arsiaga para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ayan, so welcome pong muli Sir Basil sa ating programang Maunlad na Pilipino. Kamusta po kayo? Ayos naman po, ma'am.
Sa mapagpalang Ayun. umaga po. Ayun, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa ating programa. Umpisahan po natin. Pwede po bang ibahagi niyo sa amin ang inyong kwento kung papaano po kayo nag-umpisa sa inyong farming, yung buhay po natin sa pagsasaka, at bilang specifically po isang agricultural extension worker o yung tinatawag po natin mga AEW sa agriculture. Bali, isang mapagpalang umaga po sa ating muli. Bali, nag-umpisa po ang aking journey sa farming. Gawa ng ang aking pamilya ay magsasaka. At sila ay isang katiwala sa sakahan ng kanilang amo. Kumbaga sila ay tenant ng halos 3 hectares na palayan. At meron din kaming konting ng nyugan na kung saan doon din po kami kumuha ng yung kopras at meron din kami mga alagang hayops. Tuwing pupunta kami noon sa aming palayan, ang gamit namin noon dahil halos 1 kilometro ang layo nito sa aming bahay ay kalabaw. O namin ang ginagamit namin magkakapatid. Kami ay nagsasakay, dumadaan sa ilog, katanim. At naranasan din po namin ang magtanim, mag-alis ng damo sa palayan, maggapas, kung paano gamitin yung thresher. Then, halos din po yung pagpapalay, yung pagkukupo namin nasa 1 kilometro. Kaya mangyak-ngyak po kami noon, lalo ako sa party ko, kasi bilang isang bata noon na nasa elementarya, ay natuto agad kami kung paano ang buhay isang magsasaka. At sa pagiging IAW o AEW po, ako po ay nakakapasok pa lang po sa lokal na gobyerno ng Pili noong Araw ng Mga Puso noong 2019. Dahil nag-open po sila noong December 2018 at isa po ako sa mapalad na nakuha out of 10 na 3 kukuhin na para sa AAW for permanent position. Yan po, ma'am. Wow, isa po palang blessing ang inyong Valentine's Day taong 2019. Hindi niyo po talaga nakalimutan, for sure. At dito po sa ating naging responsibility with regards po sa ating pagkakapili back in 2019, ano-ano pong mga areas, Sir Basil, sa pili yung kayo po yung may hawak? Sa kasalukuyan po, noong 2019, hanggang ngayon, ang aking hinawakan na barangay ay ang Barangay Tinangis, Barangay San Isidro, San Antonio, Binanwaanan, San Jose, at Tagbong. Yan po, 6 na barangay po ang aking hinawakan bilang isang AAW. So magmula pa lang po nung una niyong nahawakan yung pagiging AEW niyo po, sir, ito na po talaga siya. Pwede po bang bigyan niyo kami ng idea kung ano po yung mga lawak nito? Madali niyo ba itong napupuntahan? Paano po yung buhay ninyo na, ito yung hinawakan kong mga area? Parang hirap mahirap po ba to begin with? Ano pong para sa inyo yun? Sa una, hindi naman ako po masyado nahirapan. Gawa ng pong dati po akong isang farm aid technician, ang ilang munisipyo po ang aking hawak. Kumbaga ngayon, isang munisipyo lang dati ang hinawakan ko sa BIMIG, San Gil Ponce Incorporated bilang technician, ay nasa 10 munisipyo. Sa ngayon, kumbaga yung 6 na barangay ay hindi naman po ako masyadong nahirapan gawa ng sanay po kami sa pag-house to house ng mga barangay at na pinupuntahan po namin yung mga magsasaka. Yun din dating gawa ko nung bago pa naman ako napunta sa AEW sa LGU Pili. Na kung saan, halos yung 6 na barangay na aking hinawakan ay halos 893 hectares, 893.34 hectares at may 700 farmers po ako. Bali, ini-schedule ko po. Ang halimbawa po, yung San Jose at Binanwaanan ay magkalapit, ay schedule ko po na madalaw po yung mga farmers na andon. Kung sila nga ba ay nakapagtanim na ng palay at nakapag-ani at kailangan din nga natin supplyan sila ng asistensya lalo sa palay seeds. At dito po sa ating mga taon sa ating katungkulan, ayan, ang ating pagiging AEW, Sir Basil, patuloy po nating nililinang ang ating sariling kakayanan. Wow, hango po ito sa ating
panunumpa, no, bilang mga lingkod bayan. Paano po ba natin na papakita yon? At pwede niyo po ba kaming bigyan ng ideya tungkol po sa ating tinatawag na Digital Farmers Program? Paano po ba yan, sir, nagiging qualified ang isang AEW? Ako naman po, bilang isang AEW, kung saan yung alam po natin na ang Digital Farmers Program ay hindi siya madali idala sa ating mga magsasaka kasi karaniwan sa ating mga magsasaka, lalo dito sa lugar ng Pili, ay medyo matatanda na. Marunong na rin sila yung cellphone, yung mga makabagong teknolohiya ay hindi pa po nila masyado alam. Unti-unti po namin na dahil po ako ay isa rin pong naging attendees ng Digital Farmers Program na ako po ay nagagalak na napabilang. Kumbaga, inuunti-unti po natin na maunawaan ang kalagahan nito sa kanila. Dahil itong oportunidad na to ay tinutulungan silang matuto at subukan ang mga bagong paraan at teknik sa pagsasaka gamit ang mga bagong teknolohiya. Maaaring ma-assist nila ang mga online na kurso, video, tutorial at iba pa mga educational na materialis upang maunawaan ang mga optimal na pamamaraan sa iba't ibang bahagi ng pagsasaka. Dahil siyempre bilang AEW, layunin natin ang programa na mapalakas ang produksyon, pamamahala ng kanilang palayan sa pamagitan ng magbibigay at pagkakataon na makakuha ng impormasyon gamit ang teknolohiya. Sa tulong nito, magagawang mapabuti ang mga magsasaka sa ating lugar, lalo dito sa kasalukuyang panahon sa lugar ng Pili. Ayan, nabanggit niya rin lang, sir, no po, syempre sa Pili po, kamusta po yung situation dyan? Yung mga tao po ba ay karamihan po, especially dun sa hawak nating mga area, meron pong access sa mga sinasabi nating makabagong paraan na ito na saklaw ng Digital Farmers Program? Kumbaga, hindi din tayo as AEW na nag-i-implement na hirap na ipakilala sa kanila ang mga makabagong pamamaraan na ito. Opo. Bali, ang ginawa po ng aming opisina ng Municipal Agriculture Office, sa ngayon, nung nakaraang taon, ay nagkandak po kami ng Digital Farmers Program sa kabataan. Yung mga anak ng mga magsasakang dito sa lugar namin ay in-invite po namin para sa 4 na araw na talakayan. Doon pa lang po yung isang pamamaraan na di po namin muna inuna yung magulang nila, yung anak po mismo nila ang in-encourage namin na ma-involve sa digital farmers kasi alam po natin na we are in digital age, ang halos kabataan ay biyasa sa paggamit ng cellphone. Kaya naman, yun yung ginawa po ng aming LGU. At sa panahon ngayon, taong ngayon, ay meron din po kaming programa para maggandak muli po para naman po sa mga farmers leader ng Digital Farmers Program. Yan po, ma'am. At dito po sa ating, siguro sa mga benepisyo po ng ating mga tagapakinig na ngayon lang ito napakinggan, ano ba yung Digital Farmers Program? Nabanggit nyo na po kung ano po ito at naibahagi din natin na yung mga kabataan, yung mga anak po ng ating mga farmers, ating mga magsasaka, ay siyang tinap natin para mas madaling ma-adopt yung konsepto na ito. With regards po doon sa nagpakilala sa inyo, Sir Basil, ng DFP, tama po, no, ng ating Digital Farmers Program, sino po bang nagbahagi ng impormasyon sa inyo, sir? Para lang kung may interesado ding saan ba yan? Kanino ba kami pwedeng kumuha ng impormasyon para mapabilang din sa programang ito? Opo. Bali sa unang-una nung nag-post po ang ATI Bicol ng ganun na training, ako po ay nagalak at sila po ay nagpadala ng paanyaya sa aming opisina at laking tuwa ko po na isa po ako sa pinili ng aming acting municipal agriculturist na si Mr. Arvin P. Salvino na mag-attend. Kailangan po namin 2 na attendees na AEW, then yung isa po, farmer leader din po yung invite po nila. At ang nasabing training ay idinaos po noong May 24 to 26, 2022 sa ATI Bicol, San Agustin, Camarines Sur. Ito po ay, ang mga kalok dito ay mga AEW sa Bicol.
at mga farmer Mm-mm. leaders at youth. So 2022 po pala, no? Last year. Sir Basil, ano po yung mga topics sa mga naalala nyo po na itinuro po sa programang ito? Ang mga topic na itinuro po sa amin sa Digital Farmers Program ay may dalawang portion po ito. May tinatawag tayong Digital Farmers Program at Digital Farmer Program 102 or 101. Sa 101, una, tinalakay po ng aming mga speaker ang paggamit ng smartphone at kung paano ito gamitin para sa pangangailangan ng pagsasaka. Pangalawa, kung paano po tayo mag-access ng internet at mga kaalaman tungkol sa paggamit nito gamit ang data o ng Wi-Fi. Mga batayang kaalaman sa internet safety, tinuruan din po kami nito kung paano na hindi agad kami ma-hack. At the same time, kung paano ang masusing paggamit ng internet at ng Facebook account, paggamit din ng GPS, field area measures, para sa pagtukoy ng lawak ng sakahan, na kung saan ito ay nakakatulong para kung sakali na gusto mong i-measures ang iyong sakahan, ay gamit lang po ang GPS field area measure. Then, meron din pong payong pag-asa kung saan ibinahagi ang mga tips at gabay para sa mga magsasaka na mga day, month, 10-day na data ng klase o panahon na meron tayo. Teknolohiya din po sa QR code at kung paano ito magagamit sa pagsasaka. Ganon din po sa Digital Farmers Program 101, yung social media marketing, kung saan tinuruan kung paano maipromote ang mga produkto, serbisyo sa pamamagitan ng mga social media platform tulad ng Facebook page at marketplace. Dito kami tinuruan kung doon kami natuto na yung sa marketplace, doon mo pala makikita yung mga nagbebenta na mga produkto na malapit sa inyo, kahit saang lugar dito sa Bicol. Sa Digital Farmers Program naman, ito yung bagong programa ni Digital Farmers Program, yung mga advanced agricultural apps tulad ng SpedTech at Plant Doctor na tumutulong sa pagkilala at pagkontrol ng mga sakit at peste sa mga pananim. Nandyan din yung binhing palay, nutrient management, yung tinatawag nating gamit ang LCC o leaf color chart, MOWET o -1 element technique, RCMAS o RCM, Rice Crop Manager, Advisory Services, Pest Management gamit ang apps ng iDamuhan, Farm Management, yun AgriDoc, Pinoy Rice Knowledge Bank, then yung mga advanced media marketing gamit ang Canva, isang online graphic design tool para mas magandang ang presentasyon ng mga marketing materials sa social media. Bawat isa sa amin ay tinuruan kung paano kumuha ng magandang anggulo ng picture na ipopost po namin gamit ang Canva sa pagbuo din ng social marketing plan kung saan tinuruan kami kung paano magplano at planuhin kung paano namin ipopost ang social media marketing strategy. Kung gagawa kaming kwento bawat araw para mas lalong ma-excite yung mga bibili ng aming produkto. Sa mga nabanggit na mga topic, ito ay naglalayong bigyan kami ng kasanayan ng paggamit ng mga digital na teknolohiya, pag-access sa internet, at pag-unawa sa mga social media platform para mas mapalawak ang aming kaalaman sa pagsasaka at pagpapabuti ng aming pamamaraan sa pamamahala ng aming negosyo. Di lang pagsasaka, kundi ginagawa namin di lang yung negosyo, nakikita po tayo bilang isang mga sakang pelenyo. Nakakatuwa na po, Sir Basil. Parang nabanggit niyo po ang mga topics na ito at aking naramdaman bilang kinatawan ng mga tagapakinig natin siguro ngayon sa umagang ito na parang ang dali ng mga bagay na ito. Parang
sa level ng engagement po natin sa pagbabahagi ng bawat topics na ito. Parang napapadali po yung pagtanggap at ang pinag-uusapan po natin dito ay yung presentasyon ng mga tungkol sa agriculture na mga topics. And with that, Sir Basil, meron ba kayong parang paborito na tinalakay out of the topics na meron po kayong na-discuss with DFP training last year? Opo, tama po ma'am. Lahat ng mga application, agri-apps ay napakaganda. Ang isa sa pinaka-nagustuhan ko at naging interesado ako ay ang advanced agri-apps tulad ng SpedTech or Smarter Pest and Disease Identification Technology dahil ito ay sa pamamagitan ng application ito, mas madali kong nalaman ang iba't ibang uri ng peste at sakit na maaaring makaapekto sa mga pananim tulad ng palay, soybean, mais, kakao, niyog, kamatis at tubo. Ang application na ito ay naglalaman ng mga impormasyon. Nandun na yung tinatawag natin yung family name, scientific name, lalo na yung description ng sakit na tumama o disease, stage ng development, damage, characteristics, management practices na maaaring gawin ng isang magsasaka sa pamagitan ng cultural methods, biological methods. Ito ay isang malaking tulong para sa akin, isang IAW, upang magkaroon agad ako ng kaalaman na maibahagi sa mga magsasaka ang mga impormasyong ito, lalo na kung may mga peste o sakit na sumisira sa kanilang taniman. Yan po, ma'am. Ang isa sa mga nagustuhan ko. Actually, marami naman po. Yung Pinoy Rice Knowledge Bank ay isa rin one-stop information online portal na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa rice production. Isang click mo lang, andun na lahat yung mga kailangan na maaari mong maibahagi sa inyong mga magsasaka. Kaya nakakatuwa po na meron na po mga ganitong apps na mas madali po natin na ipapasa sa ating mga magsasaka. At syempre sa mga kabataan. Opo. At syempre, ito ang mahalaga kasi hindi natin naisa manatili lang sa atin yung kaalaman, Sir Basil. Syempre po, no? So, paano po natin, kumbaga, naibalik doon sa ating lugar yung ating natutunan mula po sa training na ito ng DFP? Yan po. Yun nga po, ang aming lokal na gobyerno ng Pili ay nag-conduct ng nasabing programa na Usapang Palay para sa modernong magsasakang kabataan noong nakaraang December 12, 15, 2022. Nagkaroon ng 2 batch ng pagsasanay. Sa unang batch, meron tayong 25 participants. Then sa second batch, meron din po tayong yung 14 to 15 na pagkasanay, meron din po 25. Halos 50 participants po na mga kabataan po ang ating naanyayahan para po sa training na yun. At kami na rin po na mga nag-training sa Digital Farmers Program ang nagbahagi sa kanila. At sa tulong din po ng aming kasamahan na si Ma'am Caroline Gires Sayaga, na kung saan siya yung may ng taon kasi nag-conduct kami May. Hindi naman agad mabibigyan ng budget para makapag-conduct kami ng nasabing programa. Nagkataon po na may programa po ang aming kasama sa youth, yan, pinag-combine na po namin. Kaya po nakapag-conduct din po kami. At bago po ako gumawa ng budget 2023, na-allocaton ko na po ng 15,000 naman po para po sa Digital Farmer Program at 15,000 naman po para sa Rice Crop Manager. At for 2024, ako rin po ay naglagay po muli ng budget para kung sakali paunti-unti na mga participants na mag-a-attend ay mas mapapanatili po o mapapadali po natin na maibahagi ang mga makabagong kaalaman o teknolohiya sa aming lugar. Ayan, nakakatuwa po dahil patuloy po ang ating pag-promote na maganda po sa agriculture at sa tulong ng teknolohiyang inyong ibinahagi, yung mga natutunan din po mula sa training na ito ng Agricultural Training Institute ay patuloy po nating maipapackage sa ating sariling boses. Tayo po mismo, mga AEWs at ating mga magsasaka ay nai-empower na
magawa po ito sa madaling paraan na kaya po. Ayan. Meron po ba kayong nais iwan na mensahe po para po sa ating mga farmers at kapwa mga AEWs, lalo na po dyan sa Camarines Sur at sa buong Bicol Region? Para sa mga magsasaka, ang makabagong teknolohiya ay magiging lubos na mahalaga sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Gawa ng ito'y magbibigay ng mga modernong kasangkapan at solusyon na makatulong sa kanila sa pagtaas ng kanilang produksyon at kita. Papabuti rin po ang kanilang kung papaano yung mas mabigyan sila ng malawak na kaalaman sa mga teknik at pamamaraan ng pagsasaka. Dahil ang teknolohiyang ito ay magbibigay ng mabilis, mas tumpak at mas epektibong paraan o pagtatrabaho sa kanilang mga sakahan. Bilang isang AEW ay ang makabagong teknolohiya ay makakatulong sa akin sa pagtugon ng mga pangangailangan ng mga magsaka. Ang paggamit ng mga digital na kagamitan, online na platform ay magbibigay sa akin ng mas malawak na access na impormasyon at mga pinakamagabagong teknik sa pagsasaka. Ito ay magpapalawak din sa aking kaalaman at magbibigay ng mga kasangkapang magagamit ko sa pagtulong sa mga magsasaka sa pamagitan ng pagbibigay ng tumpak at mas naangkop na payo at suporta sa kanilang pangailangan sa pagsasaka. Dahil bukod dito, ang paggamit ng makabagong teknolohiya ay nagbibigay sa akin ng mas magandang paraan ng komunikasyon at pangangalap ng impormasyon sa kanila. Ang online na platform na digital na mga sistema ay magiging kasangkapan para sa akin upang magkalap ng datos, magbigay ng mga update at mga anunsyo at magturo ng mga teknik at pamamaraan sa maraming magsaka sa aming lugar. Kumbaga sa pangkalatan, ang makabagong teknolohiya ay magiging isang daan upang mas lalo nating palakasin ang sektor ng pagsasaka at mabigyan ng higit na kaalaman, mga kasangkapan at solusyon ang mga magsasaka at mga AEW. Ito ay magbubukas ng oportunidad para sa pag-unlad at pag-asenso sa larangan ng agrikultura sa Camarines Sur, sa buong Bicol Region at maging sa ating buong bansa. Maraming salamat po sa inyo, Ginoong Basil Layosa, isa po nating agricultural extension worker na base po sa Camarines Sur. Atin pong natunghayan ang tungkol po sa ating Digital Farmers Program for AEW. Sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan po sa inyong pinakamalapit na Regional Training Center ng Agricultural Training Institute. At muli po, Sir Basil, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa paunlak na ako po ay naimbitahan at maibahagi sa inyo ang aking mga lutunan, lalong-lalo na sa Digital Farmers Program. Ito po ay isang malaking karangalan sa amin, lalong-lalo na po sa Municipal Agriculture Office at sa tulong po ng ATI Bicol. Maraming salamat po sa lahat ng mga naging speakers po namin doon at mga facilitator po namin, sa tulong din po ng Center Director, Ma'am Elsa A. Parot, at ng kanilang staff na si Sir Christian Tusuk, na siyang nag-encourage din po sa amin na makapag-attend sa ganong training ng ATI. Maraming salamat muli sa encouragement at shoutout na rin po kay Ma'am Elsa at kay Sir JV po ng DAATI Central Office. Diyan na nga po nagtatapos ang ating panayam para po sa ating Agri On Air ngayong umaga. At mula po sa ating episode topic, narito po ang Unlad Komunidad o UK katuwang ang Philippine Rural Development Project. Ang ating UK episode ngayong umaga ay hatid ni Julie Ace Brandon Barao, writer ng NPCO. Ngayong umaga sa Unlad Komunidad, matutunghayan natin ang balita kung paano nakatulong sa komunidad ng Barangay Maruyugon sa Puerto Princesa, Palawan ang kinonstruct na farm-to-market road ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project. Isang malaking hamon sa komunidad ng Barangay Maruyugon ang kanilang tinatahak na daan. Ang mga mag-aaral, guro at magsasaka ay nagtitiis araw-araw sa paglalakad ng ilang kilometro sa malubak, madulas at maputik na daan.
malaking suliranin rin para sa magsasaka ang paghatid ng kanilang mga ani sa bayan. Para sa komunidad na nagsisikap na maghanap buhay, kahit na ang pagpunta sa kanilang destinasyon ay tila isang matinding hamon. Ayon kay Salvador M. Valoroso, 67 taong gulang at isang magsasaka, kinailangan raw nilang maglakad ng halos 3 oras o di kaya'y sumakay ng kabayo patungo sa bayan. Nagsimula siyang magtrabaho sa bukid ng madaling araw upang maihatid sa saktong oras sa palengke ang kanilang mga ani. Isinalaysay rin ni Valeroso na dati, kapag may malubhang karamdaman ang kanilang mga kasama sa komunidad, bayanihan nilang pinapasan ang pasyente habang tinatahak ang delikadong daan upang madala ito sa ospital. Ngunit sa kabila ng panganib ng daan na kanilang tinatahak sa araw-araw, tinitiis at patuloy pa rin ang mga mamamayan sa kanilang pagsasaka. Ngunit ngayon, ang dati nilang mapanganib na kalsada ay nasolusyonan na. Masayang ipinagmamalaki ng mga magsasaka ang bagong kalsada sa kanilang barangay. Ang Maruyugon hanggang Buenavista Farm to Market Road na nagkakahalaga ng 117 million na kinonstruct sa tulong ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project. Ang 6.5 kilometrong Maruyugon to Buenavista Farm to Market Road ay nakatulong sa pagkonekta sa iba't ibang komunidad. Labis na nabawasan na rin ang oras ng paglalakbay ng mga magsasaka sa pagdala ng kanilang mga ani. Nakinabang ang higit kumulang na 1,305 na kabahayan sa naturang proyekto. Ngayon ay mas komportable na ang biyahe ng mga mamamayan ng Barangay Maruyugon. Sa kasalukuyan, bumaba ng 90% ang gastos sa paghakot ng kanilang ani. Kung noon ay gumagastos sila ng 100 piso para sa paghakot, ngayon ay 10 piso na lamang. Bukod sa sub-project, tinuruan rin sila ng gobyerno na magtanim ng iba't ibang prutas at gulay sa kanilang mga lupain. Dahil dumoble umano ang mga ani nila ngayong taon, nakakapag-angkat na sila ng iba't ibang ani sa merkado. Ngayon, maayos na ang kanilang kabuhayan. Mayroon na silang isang asosasyon na pinangalanang Kapisanan ng mga magtatanim ng gulay sa Purok Bagong Lipunan. Layunin nitong matulungan ang iba pang magsasaka na mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Ang proyektong pinondohan ng DAPRDP sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap ng gobyerno at komunidad, ngayon ay nagbibigay ng kaligtasan sa mga mamamayan ng Barangay Maruyugon at lalong-lalo na sa mga magsasaka na nagdadala ng kanilang mga produkto. Ang kalsada ay minsay nagdulot ng panganib, ngayon ay nasolusyonan na. May kabuhayan ang mga tao sa paligid nito. Sa pamamagitan ng bagong kalsada, mas tumaas ang oportunidad para sa mamamayan sa aspeto ng agrikultura. Para sa iba pang balita tungkol sa DAPRDP, patuloy na makinig tuwing Sabado dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project. Enabling communities, expanding opportunities. Thanks, Julie! At abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAPRDP tutok lang dito sa Unlad Komunidad. Dito pa rin sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. At mga pangkaraniwang saglit sa ating buhay. Maaaring hudyat para sa mas malalaki at magagandang bagay? Sagot yan ng kwento ng ating Farmtastic Pinoy ngayong umaga. Kilalanin siya kasama muli si Marie Vergara. Kilalanin ang mga natatanging Pinoy na may natatanging kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Farmtastic Pinoys! Oras na para sa Farmtastic Pinoy segment ng Maunlad na Pilipino. Ako ang inyong segment host na si Marie Vergara. Minsan, nagiging trigger para sa mas malalaki at mas magagandang bagay ang isang pangkaraniwang saglit sa ating buhay. Ganito ang nangyari sa ating Farmtastic Pinoy mula San Ildefonso, Bulacan na si Luis Domingo Bausa.
January 2017 nang bilhin ni Luis Bausa ang 2,000 square meter na lupain sa Bulacan, isang food processing at preservation trainer sa mga kababaihan sa komunidad. Na-inspire si Luis na magsimula ng farm nang mapanood ang isang balita tungkol sa food poisoning. Ako pala bilang nagpoproseso ng pagkain, dapat hindi lang sapat na marunong ako mag-process. Dapat pala matuto akong magtanim. Yung source dapat ng materyales na pinaprocess ko, dapat makasigurado ako na ligtas siya. Dumalo si Luis sa trainings tungkol sa vegetable production, good agricultural practices, at iba pang hatid ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute o DA-ATI. Patuloy din siyang nagturo ng food processing at preservation upang makaipon ng pang-expand ng kanyang negosyo. Dahil dito, matagumpay niyang naitawid ang kanyang pinakbet vegetable production, chicken production, rabbit production, edible landscaping at urban agriculture ventures, ornamental plants production, agrotourism, at organic agriculture initiatives. Upang mapaunlad pa ang kanyang agri-venture, nakipag-ugnayan si Luis sa DA Regional Field Office 3 at sa Provincial Agriculture Office ng Bulacan para sa mga makinarya at kagamitang pansaka. Lumalahok din si Luis sa kadiwa ni Ani at Kita bilang consolidator ng mga aning gulay ng kanyang mga kababayan. Ngunit higit na nakatulong sa kanya ang pagrehistro sa Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System o FEDIS ng DA. Naging susi kasi ito upang maging benepisyaryo siya ng credit services mula sa DA Agricultural Credit Policy Council o ACPC. Nagamit niya ang kanyang natanggap na pautang bilang puhunan para sa kanyang lowland vegetable production, pampatayo ng kanyang training center at sorting packaging area at maging panimula para sa kanyang hinahangad na vegetable processing venture. 4,000 square meters na ngayon ang Bausa Integrated Farm and Training Center. Isa itong learning site for agriculture sa ilalim ng DA-ATI at registered training center sa TESDA. Hatid nito ang mga kursong Agricultural Crops Production National Certificate 2, Farmer Field School on Production of High-Quality Inbred Rice, Agro-Entrepreneurship, at Landscaping Installation and Maintenance. Isa na rin itong accredited farm tourism destination ng Department of Tourism. Naging tagapangulo naman si Luis ng Urban and Peri-Urban Agriculture sa Gitnang Luzon at ng Bulacan Farm Tourism Association. Patuloy naman si Luis sa pagkampanya para sa aktibong partisipasyon sa agrikultura, hindi lamang ng mga kabataan, kababaihan at katutubo, kundi ng bawat Pilipino. May bahaging ginagampanan ang bawat Pilipino at ang Bausa Integrated Farm ay patuloy na gagawa ng paraan upang mahimok ang mga kabataan, ang mga kababaihan at ang bawat pamilyang Pilipino upang ma-attain natin yung tinatawag na food security. Yan si Luis Domingo Bausa, Certified Farmtastic Pinoy. Thank you, Imari. At ayan po, nakilala natin ang ating Farmtastic Pinoy para sa araw na ito. Muli, kami po'y nagpapasalamat sa oportunidad na kayo'y aming mapaglingkuran. Ang Maunlad na Pilipino ay programang pangradyo hatid sa inyo ng DA-AFID. Kajan! Narito po ating pagkain kaisipan para sa umagang ito mula sa Kawikaan, Kabanata 22, Talata 11. Ang magiliw mangusap ay pusong dalisay. Pati hari ay magiging kaibigan. Maraming salamat po sa pagkain kaisipan na ito mula po sa DA. Inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng MNP dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV.
Agapay ng Sambayanan. May himpilan po ito sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi sa KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Thank you so much po. Naku, Diyos ko po, lalo na sa episode na ito sa aming DZAS family, nakatuwang namin sa bawat episode na hatid namin sa inyo at sa inyo po mga tagapakinig. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Ayun nga po, panalangin namin lagi kayong nasa maayos na kalagayan sa kaluguran ng ating Panginoon. Magbabalik po kami ulit next Saturday, same time, 5 to 6 in the morning. At syempre po, kasama ang lahat ng katuwang sa programang ito, kabilang syempre si Ka John Enriquez, mga ka-agri. Ako po si LR Siaga at nais ko lamang pong batiin ang aking kapatid na nagtapos sa kaniyang law school. Ayan nga po, Juris Doctor na. Ano po, kamakailan. Kuya, proud na proud ako sa iyo. Ayan nga po sa lahat ng mga kapamilya natin. Ano mga kabatch mo dyan, congratulations sa inyo. Hanggang sa muli po at enjoy the rest of the weekend. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.